Well, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi ng doktor, dalhin niyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun lang kami sa veterans. Bakit? Di ba parang hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance, wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance, kausapin natin ang St. Luke's, anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagaan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yun. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis pa. Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Nasabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman nakakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuli, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Mamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's, sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka ba? Lalansingin ka ba? Diba? Saan pupuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka,
Tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng pulis yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain, to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansanin ka ng police, nilituhin ka ng police. Ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na, awan ko na, hindi ko na alam. There's no, How is she? Kumusta si Attorney Lopez? you cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, meron mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, he doesn't respond to us. So I don't know kung anong. May binanggit mo pang initial diagnosis ng doctors? Wala silang sinabi sa akin. Yeah, so, Last na lang, you will say dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez? yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo kita, yun yung masusunod dito. Mark? Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police from Veteran, hindi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karami ng mga police. Kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. So if ever, ma'am, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Vice, if ever nililipat pa rin si Attorney Lopez, pipigilan ba natin? Hindi ba tayo papayapan? Yung I do not know, sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't wanna think as a lawyer anymore. I just wanna think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal.